Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng pelas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Paglabas ko ng Kapuraran kinabukasan ay agad din naman ako pumadyak. Ito ng aking 16 na araw sa kalsada mula Pasig paikot ng buong Pilipinas. Iba talaga ang Catanduanes, iba siya sa lahat ng probinsya na napuntahan ko, napakaganda niya. Kaya kung magkakaroon ako ng mahabang oras para maglakbay, babalikan ko talaga ang probinsya na to. Kahit na napakahirap ng kalsada rito at puro ahon, okay lang. Kasi napapawi nga naman ng ganda ng kalikasan ang mga nadadaanan ko. Hanggang sa hindi ko na nga kinaya ang ahon at nagawa ko ng magtulak sa bayan ng Gigmoto. Napakataas ng gradient dyan. Pero kahit na napakahirap ng kalsada dyan, marami ka talaga madadaanan na magagandang spot na Instagrammable at pwedeng mong i-post sa Facebook kasi nga napakaganda ng lugar. Para nung nagsabog ang Diyos ng magandang landscape sa mundo, parang nasa lahat ng Catanduanes. Kaya kung bikers ka o rider ka, i-recommend ko talaga sa inyo ang lugar na to. Napakaganda talaga niya, hindi siya nakakasawang tingnan. Siyempre kung may ahon, meron din namang lusong, bawi-bawi din pag may time. At pagkatapos ng mahabang lusong sa bayan ng Gigmoto, ahon uli, papunta sa bayan naman ng Biga. At ang marating ko na nga ang sentrong bayan ng Biga ay pinili ko ng dumaan sa tabing dagat. Hanggang sa madaanan ko ang isang napakalawak na taniman ng pawid. Saglit akong bumaba ng aking bisikleta para pasadahan ng lente ng aking kamera ang napakagandang spot na to. Di ko alam kung anong tawag sa lugar nito, basta nagandahan talaga ako rito. At ang makuha ko na ang magandang spot na yun ay bumalik ako sa pagpadyaka hanggang sa marating ko na nga ang bayan ng Pandan. At dito na ako naligo. Nagtampisaw ako sa malinis at napakalibig nilang ilog. Napakasarap sa lugar na yan. Grabe, kilig to the bones. Manunood talaga sa kasulok-sulukan ng inyong mga buto ang lamig ng tubig pag naligo kayo dyan. Napakasarap. At pagkatapos kong maligo sa ilog, ay bumalik uli ako sa kalsada para pumadyaka hanggang sa marating ko na nga ang bayan ng Panganiban. At ang malampasan ko na nga ang bayan ng Panganiban ay dumaan naman ako sa kasunod na bayan, ang bayan ng Bagamanok. Hindi basta-basta ang mga ahon dyan kasi matataas talaga ang mga ahonin, mataas ang gradient, napakahirap. Saglit akong tumambay sa highest point ng Barangay Badak kung saan matatanaw mo talaga ang asul na dagat. Diyan nyo rin matatanaw sa gitna ng dagat ang isang rock formation na mala-etits ang design. Kung tawagan nila dyan ay bayag ni Kurikong. At sumakay uli ako ng bisikleta para makita ng malapitan ang isang magandang rock formation. Yun nga na kung tawagin nila ay bayag na Kurikong. Good morning guys, nandito ako sa Barangay Badak, bayan ng Bagubato, dito pa rin sa Catanduanes. May pupuntan akong isang malaking titi. Hindi, joke lang yun. Isang rock formation siya na wala edit ang style. Ayun o. Actually nakiusap na nga ako sa barangay kung paano makakapunta, makakalapit diyan. And tinulungan nila akong ng bangkero. Hinapan ako ng bangkero, ano ngayon? Palaspas, di ba? Wala. Busy lahat ng tao rito. Gawa ng iba, nag-aani, nagsasaka, tapos iba, nagtatahin na lumpat nila. Kaya yung mga bangkero dito, mga mangingisda, hindi sila available para makapunta ron. Kahit sabi ko, kahit doble ko na ng bayad wala talaga Kasi ang biguman ako makita ng mas malapit ang rock formation na yan, pero okay lang, marami pa ng pagkakataon. At least kahit paano, nakita ko na siya.
At nagkaroon tuloy ako ng ideya kung ano ba talaga ang itsura ng bayag na ko ni Kurikong na madalas ko nakikita sa mga FB posts. Anyway, gusto ko nga pala magpasalamat sa barangay captain dyan na nagpursigang hanapan ako ng bangkero para makita ko ng malapitan ng rock formation, pero wala talaga kasi nung araw na yan palaspas, busy ang mga tao. At maraming salamat rin pala sa Costa Marina Resort na tumulong sa akin para mapuntahan ko ang lugar na yan. Kaso bigo talaga, wala talagang bangkero nung araw na yan. Nagdurusa, kaya pa bang tumagal? Hindi na makahinga, lalo pang nasasaktan. Ikaw ay lumadaig, dala mo ba ay sumpa? Para kang nililibing at ipinagluluksa. Wala namang perpektong tao. At lumabas nga ako ng Costa Marina Resort ng masama ang loob dahil hindi ko nagawa ang target ko, ang makita ng malapitan, ang rock formation na gustong gusto kong puntahan. Kaya ang ginawa ko, pumadyak uli ako hanggang sa pamadaanan ko na ang bahay ng Pandan. Ganun talaga siguro, hindi lahat na gusto natin pwede nating makuha kasi nga minsan talaga may dahilan. At dito lang tatapos ang aking panglabing-anim na araw na pagpagdyak mula Pasig, paikot ng buong Pilipinas. Maraming salamat sa panonood and God bless.